Good morning po sa ating lahat. Amen. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa New Testament, Luke chapter 4, verse 18. Sabay-sabay po nating basahin, Luke chapter 4, verse 18. Ito pong winika ng ating Panginoong Jesus. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon. Dama po namin ang iyong presensya. Kaya't kami po'y nagpapakumbaba. Ang kinin mo pong aming puso at kaluluwa. Malaya ka pong kumilos pagkat ito ay iyong gawain. Ito ang iyong sanktuaryo at kami po ay iyong bayan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ay amin pong ipinawawalang bahala, Panginoon, ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman ni Kristo. We put into captivity every thought under the obedience of Christ. And we proclaim this morning, O God, that something good and great is going to happen because you dwell in the praises of your people. Thank you, Father. We give you glory and praise. May you bless your word, O God, and there will be freedom, deliverance, and all the blessings you have bestowed upon us we receive this morning. For thine is the glory and the kingdom. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Ang ating pong binasang mga talata, ang unang winika ni Jesus mula po sa kasulatan bago po siya nag-public ministry. Kanya pong kinilala ang pagpapahid ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos sa Kanya, at ang Kanyang panawagan at ang panukala ng Panginoon. Subalit bago po rito, sa mga unang talata po ng Luke chapter 4, from verse 1, si Jesus po ay nag-ayuno. At yun po ang ating pag-aaralan ngayong umaga, ayon po sa inatas na ating punong pastor. It's about fasting and fellowship. At ang pinakatitulo po nito is The Anointed Life. The Anointed Life. Tulad po ng ating binasa, sa verse 18, Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me." Ang bawat anak ng Diyos ay nag-aangkin ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Amen. Shall we say it sa ating katabi sa kanan, "The Spirit of the Lord is upon you." Sige po, tingnan niyo po, eye to eye. Yan. Once a week lang tayo minsan nagkaka-eye to eye dyan. Amen? The Spirit of the Lord is upon you. Tulad po ng nawika sa John chapter 1 verse 12. Whoever receives, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. As sons of God, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Tandaan po natin, sa Genesis chapter 1, when God spoke, when God created, when there was light, it was the Spirit of God that freely moved. And in verse 2, it was void, it was empty. But the Spirit of God was there. And then something and all things were created through the Word of God. And in John 1:1, ang salita po ay nagkatawang tao. At yan po ay ang ating Panginoon. Kaya't ang katotohanan at ang kapangyarihan ng ating pagiging Kristiyano, na ating tanggapin si Jesucristo sa ating puso, sa ating buhay, nang siya ay naging ating tagapagligtas at Panginoon, hindi lamang upang wasakin ang kasalanan, ihango tayo sa impyerno, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, subalit higit pa. Katulad ng sabi ni Apostol, hindi pa sumagi sa ating isip, hindi pa natin nakita o narinig ang inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya tanggapin po natin na si Jesucristo at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Amen? Amen. Fasting. Ito po ang unang bahagi ng ating pag-aaralan.
Tingnan natin ang buhay ni Kristo, the life of Christ. Nang siya po ay nagpasimula sa kanyang public ministry, sa atin po pag ordination or baptism, ano pong ating ginagawa? Mga Pilipino mahilig sa kainan eh. Tama po? Kainan po, no? Feasting. Ngunit nang si Jesus, nang siya ay i-ordain ng Panginoon at pasimulan niya ang kanyang public ministry, ano pong ginawa sa kanya? Siya ay binautismuhan ni John the Baptist. And after being baptized doon sa Jordan River, doon po sa Matthew 4 or Luke 4, ako po ay magbabasa mula sa Matthew chapter 4. Matapos siyang bautismuhan, Jesus, in verse 1 of Matthew 4, He was led by the Spirit of God into the desert to be tempted by the devil. And then in verse 2, after fasting 40 days and 40 nights, He was hungry. 40 days and 40 nights, maigit isang buwan po siyang nag-fasting. Siya po ay gutom. And the tempter came to Him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Siya po ay tinukso. Fasting and fellowship, ito po ay hindi lamang dalawang spiritual activities. Ito po ang lifestyle. Ito po ang kailangan natin na lifestyle. Ano po ibig sabihin ng lifestyle? Ito na higit pa sa habit. Ito na ang ating buhay bilang na kay Kristo. Because fasting and fellowship is the lifestyle of Christ and the early church. Ngayon, bigyan tuon po natin itong fasting. This is the life of Christ. He was led by the Spirit to fast for 40 days and 40 nights. He was alone in the desert. Mag-isa po siya sa ilang in the wilderness. Doon siya po ay tinukso. Nasusulat po ito sa Matthew 4, Mark 1:12, and Luke chapter 4. Nang si Jesus po, He was led by the Spirit to fast into the desert, and then He was tempted. Ano po ang ginamit ng Panginoong Jesus? Siya ay gutom na gutom. Marahil siya ay nanlalambot, nanlulupaypay. At ano pong unang tuksong kanyang hinarap? Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay. Pagkat ang kailangan niya noong oras na yon ay tinapay. Subalit ano pong sabi niya sa verse 4? Jesus answered, It is written, Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Tama po ba yun? Opo, yan ang sinabi ni Jesus. Kundi mula sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. But from every word that comes from the mouth of God. As we listen to the word of God this morning, we are being fed. Amen? Tayo ay kumakain ng spiritual na pagkain na pangwalang hanggan. Amen? Tunay ngang ang isang tao ay maaaring pumanaw kahit siya'y busog. Ilan ang namatay sa sobrang busog. Kaya dito pinamamalas ni Kristo ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng fasting? Napakasimple po. To abstain from food, upang wag kumain. Bakit po kaya pagkain? Alam niyo po, pagkain ang unang dahilan ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ano pong unang ginawa ni Eva at ni Adan? Ang unang pagsaway. The first action of disobedience. Sila po ay kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ng Diyos. The fruit of the tree of knowing good and evil. So ang una pong act of disobedience ng tao ay hindi pumatay, hindi nangalunya, kundi ang kumain sa ipinagbabawal na kainin. Pag tayo po ay nagfa-fasting o ayuno sa Tagalog, it chastens and humbles the soul before God. Nagpapakumbaba ang ating kaluluwa at katawan sa harap ng Diyos. Appetite, yung ating gana sa pagkain is being crucified and denied.
So the time is being given to prayer. Kung tayo po hindi kumain, pero hindi tayo nanalangin, diet po ang tawag doon. Tama po? So ang fasting ay may prayer, may panalangin. It manifests a sincere earnestness. Isang marubdob po na pagnanasa, nasaliksikin ang Diyos. Kung kaya't ang panahon sa maraming pagkain o kainan ay ating inaalis o binabawasan. Kung ating titingnan ang ating schedule, tayo mga Kapampangan, mahilig pong kumain, ano? Ilang oras kaya o panahon sa loob ng maghapon ang naigugugol sa pamamalengke, pagluluto at pagkain. At minsan meron pa tayong mga dining out o tayo kakain sa labas. It shows that man's strength and discipline is over his natural appetite for food. Kapag atin pong napagtagumpayan, naranasan, naumpisahan o naging lifestyle po natin ang pag-aayuno, nakikita po natin ang ating kalakasan mula sa ating laman. Ano pa po? It aids further in controlling all other appetites, such as lust, temptation, and greed. Kung sa pagkain lang po ng McDo ay hindi natin mapagtagumpayan, paano pa kaya ang iba pong mga tukso? It develops confidence, faith, and power over unbelief and doubt. It aids greatly in prayer. Ang sabi ni Juan, kapag mahina ang ating katawan, ay lumalakas naman ang ating espiritu. Yun din ang patotoo ni Apostol Pablo, when I am weak, then I am strong. Alam niyo po sa Biblia, walang specific na regulasyon kung papaano o gaano kahabang ating pagpapasting. Ito po'y ayon sa ating pagpili o ating personal decision. Ngunit sa Biblia, may 27 times po ng mga tao, minsan buong bayan na nag-ayuno. At ito ay isang napakadakilang pangangailangan sa mga anak ng Diyos o maging sa mga hindi mananampalataya na nangangailangan ng tagumpay. Tagumpay laban sa kasalanan, temptasyon, sa mga tukso, sa kapangyarihan ng mga masasamang espiritu at ng isang malapit na relasyon sa Diyos. Tingnan po natin ang mga halimbawa sa Scripture ng mga fasting. Ano po? In Judges chapter 20, verse 26, because of two major losses in battle, 2 beses pong natalo ang mga Israelita sa kanilang paikipagdigma. Ang ginawa po nila, sila po ay nag-ayuno. Ang buong hukbo, ang buong bayan ay nag-ayuno. It was a proof of the effectiveness of humility and weeping. Kinilala nila that the battle is the Lord's. Ang digma ay nasa kamay ng Panginoon. So with the day of fasting, self-denial, abstinence, it brought great result. Sila ay nakaranas ng tagumpay sa kanilang paikipagdigma. Ikalawa, sa Exodus 34 verse 28, si Moses, he was totally absorbed in the presence of God. 40 days and 40 nights. Hindi po siya bumaba sa bundok, nanatili po siya doon sa presensya ng Panginoon sa bundok Sinai. He lost all interest in physical human need. He was totally consumed with the glory and supernatural power of God's marvelous presence. Tunay nga sa presensya ng Diyos ay hindi po siya nagutom, hindi niya naisip ang kumain man lamang. Kung ganon, ano po ang pundasyon ng kanyang abstinence o ng kanyang fasting? It was born out of an insatiable desire to be in God's presence, to hear, to absorb, to learn, and to be instructed. Siya po ay talagang namangha. He was so enamored, he was so amazed in the presence of God. Ikatlo po, 1 Samuel chapter 7. It was a time of great spiritual poverty in Israel. Ang tinig ng Diyos ay hindi naririnig, walang propesiya, at ang arko ng tipan ay kinuha ng mga Pilisteo.
namatay ang kanilang mataas na saserdoteng si Eli, at nanatili po ang arko sa bahay ni Abinadab for 20 years. 20 years, the Ark of the Covenant was not in the temple of God. So Samuel prayed for spiritual renewal to Israel. Elijah, in 1 Kings 19 verse 8, for 1 month, pagkat there was famine for 3.5 years in all Israel. Wala pong pagkain pagkat tagtuyot. Ngunit si Elijah, bagamat siya po ay walang makain, there was 1 month of divine source. Ang Diyos na nag-utos sa isang ibon. Ang sabi nila, ito isang uwak upang siya po ay dalhan ng pagkain. Our Lord Jesus, because of His deep longing and need for spiritual power, divine strength, guidance in the face of satanic forces, He fasted alone for 40 days and 40 nights. Sa Ezra 8 verse 21, the whole Israel fasted to prepare their heart for total commitment to trust in God, which brings mighty result from God in their behalf for protection and guidance. Pagkat marami po sa kanilang panahon noon ay naliliko ng landas. At ang ginawa ni na Ezra at ng kanilang mga pinuno ng panahong yon ay nanawagan ng pag-aayuno upang sila'y magbalik loob at patawarin ng Diyos. In Acts 13 verse 2 and in Acts 14:23, the church at Antioch, in appointing elders and missionaries, they were fasting and praying. And then they sent off sina Apostol Pablo. And in Daniel chapter 10 verse 2, for 21 days si Daniel, he ate no pleasant food. He sought God, bagamat siya po ay nagtatrabaho sa pamahalaan, sa hari, sa kaharian ng Babylon. Hindi naging hadlang yon upang siya ay mag-fasting. At ano po ang tungkulin ni Daniel? He was the prime minister in the whole kingdom of Babylon, na kung saan mayroon silang maraming mga sinasakupang iba't ibang lupain. 1 Samuel 1:7, it was an excellent method of opening the barren womb of childless churches, where no longer converts cry out the joy of a new birth from a born-again experience. Ito po ay si Hannah. Wala silang anak, tama po. Siya po ay nanalangin at nag-ayuno. At ito po ay maaari nating angkinin na isang pangangailangan. We seek God for spiritual conception. When was the last time you have led someone to Jesus? When was the last time we have discipled? We have cared for people who were lost, people who need God. In Revelation chapter 2, Jesus said to the church of Ephesus, "You have left your first love." Iniwan mo na ang iyong unang pag-ibig. Ganon din sa iglesia sa Laodicea. The church in Laodicea was lukewarm, a frigid church. Her perspective was confused because the church in Laodicea puts more emphasis on external beauty and wealth rather than the internal passion of the Spirit. Anna the prophetess in Luke chapter 2 verse 36, 84 years po siyang byuda. 7 years lamang po siyang may married life o nakasamang kanyang asawa. After that, she was 40 years widow. So ilang taon na po siya when he met Christ nung ihandog si Jesus sa templo. She was 91 years old, 84 plus 7. And for 84 years, ang ginawa po ni Anna is to pray and fast in the temple, praying and waiting for the Messiah of Israel. So wala po sa edad yung pagfa-fasting, tama po? So fasting is a divine corrective to the pride of the human heart. It is a discipline of the body.
the tendency to humble the soul. Pride and self-will, they are among the greatest enemies to the spirit life and our relationship with God. The lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life, and the things of this world. Kapag ang ating katawan po ay dumaraan ng panghihina, ay lalong lumalakas ang ating puso at espiritu sa Diyos. Pagkat ang ating pong mga espiritu ay may tinatawag na spiritual faculties or spiritual senses. Tama po? We have spiritual eyes, spiritual ears. And because God is Spirit, yung ating pong koneksyon sa Kanya ay sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't napapalakas po ang ating espiritu when we fast and pray, or when we pray and fast. In 2 Chronicles chapter 20 verse 3, kailan po ba ang kailangang pag-aayuno? In time of war, threat of war or national calamity. In Luke chapter 4 verse 1, in a wilderness experience, tulad ni Jesus, He was led by the Holy Spirit. In Jonah chapter 3, a response of repentance to a message of God. Kapag narinig natin ang mensahe ng Diyos, maaari tayong tumugon ng may pagpapakumbaba at pag-aayuno. Daniel 9:3, when we need answers, kung tayo ay nagugulumihanan, meron tayong pinagdaraanan, confusion, trouble, we need God's answer. We could pray and fast like Daniel. In Acts chapter 13 verse 2, when making decisions, the leaders in the early church, they pray and fast before they lay their hands upon the elders and deacons. And in Mark 9:29, in demonic activity, sabi ng mga alagad, bakit kami nirebuke namin, hindi namin napalayas? Ang sabi ni Jesus, ang ganitong kaso ay kailangan ng pag-aayuno. In Esther 4:16, in petitions for deliverance. Napakarami pong mga pagkakataon na kung kailangan tayo ay mag-ayuno, mag-fasting sa Panginoon. At ito po ang ating mga tatandaan. Kung hindi pa po tayo nakapag-fasting noon, wag po tayong mag-40 days and 40 nights. Noon po, nauso yun eh. May panahong nauso po yung 40 days and 40 nights sa mga prayer mountain. Meron po kaming kaibigan na pastor. Siya po ay malaki at mataba. Nung i-break na niya yung kanyang fasting, siya po ay namatay. Nabigla po kasi yung pagkain eh. Kasi 40 days kang hindi kakain. Kaya kailangan dahan-dahan. Yung iba po nagsusup muna, huwag pong bibiglain. Hay, salamat, tapos na. Tapos po magpipiesta tayo o mabibigla ang pagkain. So kapag hindi pa tayo sanay mag-fasting, tulad po na ating ginagawa ngayon, light meal, o kung anong, yung iba, ang papasting nila, television, internet, cellphone, tsaka basketball. So nasa inyo pong pagpapasya po iyon, Wag po, sa Biblia, 3 lamang po ang nag-40 days fasting. Si Elijah, si Moses, at si Jesus. So by the leading of the Spirit po yun. Kung kayo po ay nalilid ng Panginoon, wala kayong trabaho, marami kayong panahon, go ahead. Pero it is by the leading of the Holy Spirit. Kung first time nyo pong mag-fasting, pwede pong unahin natin yung dinner. Skip natin yung 1 meal sa gabi. Kasi sa gabi po, nakapahinga na po kayo, And then, ibe-break nyo yon sa morning, kaya breakfast. And then, timbangin natin ang ating motibo. Our motive should be humbling ourselves before God in soul searching. And we make sure that our fasting is not for show or religious piety, na hindi upang ipagsabi na o ipagmalaki na tayo ay nakapag-fasting. And then we should set spiritual goals. Dahilan ng ating pagpo-fasting to draw closer to God. Lord, gusto ko po maging mas mainit pa, higit pa noong una. To control a troubling spirit, meron kang habit na bumabalik, you fast and humble your flesh. Or to intercede for the lost or a friend in need.
Meron kaming matinding pangangailangan, kaya ito pong aming ipagfa-fasting. Or to receive a much-needed increase in power with God. So we should set goals. Kaya nga po may kalendaryo tayo, merong mga scriptural prayer upang meron po tayong panalangin. And then we use much caution in going on or breaking a long fast. Amen? Kung nais nyo extend ang inyong fast, it's up to you. Pero ito po'y hinihinay-hinay lamang. Amen? Pero hindi po hadlang ang ating edad o ang ating mga trabaho upang hindi po tayo mag-ayuno. Because God looks at the heart. Isaiah 58 from verse 1. God's chosen fast. Ano po ang fasting na nais ng Panginoon? Ito po ay kanyang ipinahayag sa Isaiah chapter 58. In verse 3, "Why have we fasted," they say, "and you have not seen it? Why have we humbled ourselves and you have not noticed? Yet on the day of your fasting you do as you please and exploit all your workers. Your fasting ends in quarreling and strife, in striking each other with wicked feast. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Is this the kind of fast I have chosen? Only a day for a man to humble himself? Is it only for bowing one's head like a reed and for lying on sackcloth and ashes? Is that what you call a fast, a day acceptable to the Lord?" Again, God looks at the heart. Amen? So sa ating pong pagpa-fasting ay nandito po ang pagsaliksik sa Panginoon. Napansin niyo po yung ating mga verses? Madami po doon yung ating nasa 21-day fast. Most of our scriptures and devotion ay paano po? Pagpapakumbaba at pagsisisi. And then verse 6, "Is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe him, and not to turn away from your own flesh and blood? Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, Here am I. If you do away with the yoke of oppression, with the pointing finger and malicious talk, and if you spend yourselves in behalf of the hungry, and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Your people will rebuild the ancient ruins. You will raise up the age-old foundations. You will be called repairer of broken walls, restorer of streets with dwellings. In verse 13, if you keep your feet from breaking the Sabbath, and from doing as you please on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way, and not doing as you please or speaking idle words, verse 14, then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride on the heights of the land, and to feast on the inheritance of your father Jacob. The mouth of the Lord has spoken. Amen. Naita po natin ang benepisyo ng pag-aayuno. Amen. Sa ating pag-uwi mamaya, pwede nyo pong basahin muli itong Isaiah 58 at ito'y pagbulay-bulayin. Amen. This is God's chosen fast. True fasting brings honor and obedience to God. And as a result, ano pong kanyang pangako in verse 14? He will cause you to rise upon the high places,
and be blessed with the promised blessings of God. Ano pong pangako ng Diyos kay Jacob, kay Abraham, kay Isaac? I will bless the nations who bless you. You will be a blessing to all nations. Amen? And I will curse those who will curse you. Itong pangako ng Diyos sa ating amang Abraham, kay Isaac at Jacob. At itong pinangako niya sa Isaiah 58 verse 14, kapag tayo ay nag-ayuno ayon sa pagsunod sa Kanya, you will rise above the high places. Marahil hindi lingid sa atin ang nangyayari sa ating bansa. It just breaks my heart na ang ating mga kababayan ay uhaw na uhaw. Ang ating kababayan, ang ating bansa, our land is so hungry. Our people are so thirsty. They are thirsty for God. Ang ating bayan ay hinog na hinog na. Hinog na hinog na. The harvest is great. Hinog na po ang ating bansa, ang ating mga kababayan. Hinog na sa presensya ng Diyos. Truly, we are in the days of revival. Amen? Our pastors, they were born in such a time as this. They have been given the vision. And God gave this church as a gift to them so that the vision and the ministry at lahat ng nais ng Diyos sa ating panahon, sa ating henerasyon ay maganap. Napakarami pong burden, pangangailangan sa ating pag-aayuno. Kaya huwag po nating pagwalang bahala ang ating pag-aayuno. Ito'y napakahalaga sa Diyos. Ito'y isang banal na gawain ng isang anak at lingkod ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tumitingin kung ikaw'y nag-40 days. O kung gaano kalaki o kakaunti ang iyong hindi kinain o kinakain. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang earnestness, ang marugdob nating pagnanasa na ang Diyos ay dumating at sakupin tayong lahat. At una niyang sakupin ang ating mga puso. Amen? Revival is in the land. Kanina po sa ating pagpupuri, ay naroon na naman po ang pangitain ng isang talon, waterfalls. Subalit ito ay dito umaagos, hindi katulad nung una na umaagos na dyan po ito ay diretsong umaagos na gano'n. At ito po ay talagang makapal na parang malaking tubo. At naalala ko po yung naging panaginip ni Pastora Karina na andyan na sa kaulapan ang pagpapala ng Diyos at pinipigil ng maliliit na mga demonyo. At sa patuloy at masigasig at walang pagtigil po na pagre-rebuke sa pangalan ni Jesus, nagka-breakthrough po at yung pagpapala ay ganun din, tubular po makapal na buo, hindi kalat, kundi buo. Bakit po natin nabanggit? Ang ibig pong sabihin ng Zion ay presence of God. Ngayon, alam nyo na po natin ngayon, Tingnan po natin sa Dictionary of Names, Biblical Names. Zion means the presence of God. At tunay nga ang Diyos, pinaparanas niya ang kanyang presensya sa ating sanktuaryo. Amen? Amen? Alam niyo po, ang marami, pagpasok pa lang ng gate, o dadaan pa lang at matatanaw po atong harapan, talagang nadarama ang presensya ng Panginoon. Zion means the presence of God. Amen? At marami sa atin ay once a week lang, tuwing linggo po naririto. Kaya talagang pakayakapin natin ang mga itinakdang panahon ng ating pagtitipon. Amen? Amen? We are in the days of revival. We are in the days that God wants to manifest
God wants us to experience yung kanyang mga pinropesay sa mga propeta ng lumang tipan, ang mga ninasa ng mga apostol noong una. Itong lahat, ang katunayan, the substance, at ang karanasan ay nais ibahagi ng Diyos sa ating panahon. Amen? Bago po yan, tingnan natin the Daniel's fast. Si Daniel po, over 66 years in Babylon. He served a pagan king. At marahil mahigit sa 4 na hari ang kanyang pinaglingkuran. Yung mga hari sa Babylon, tulad po ni Nebuchadnezzar, ni Xerxes, they come and go, but Daniel was there. For 66 years, he served faithfully doon sa kingdom of Babylon. Kaya't nung nangyari po ang kanyang pagpa-fasting at yung Daniel 6 kung saan siya tinapon sa mga leon, si Daniel po ay hindi young people. Sa mga illustration po kasi parang bata pa lang siya eh. But he was over 80 years old nang siya po ay itapon in the lion's den. Yan po ay mababasa natin sa Daniel chapter 6. Nung siya po ay nag-fasting, he was over 80 years old. Hindi natin alam, nandun pa ba si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi na sila nabanggit. Siya kaya ang naiwang nanatiling buhay? Tahimik po ang Biblia. Ngunit sa Daniel chapter 9, ang sabi niya, in verse 1, in the first year of Darius, son of Xerxes, a Mede-by-descent, who was made ruler over the Babylonian kingdom, in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the scriptures, according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem would last 70 years. 66 years na siya sa Babylon. At ayon sa hula ni Jeremiah, alipin po ng Babylon ang Israel. 70 years. 70 minus 66. So sa pagkaunawa ni Daniel, 4 years pa. Ano pong ginawa niya? Verse 3, so I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and petition, in fasting, in sackcloth and ashes. Nasusulat na po, naunawaan ni Daniel, maitinakda ng oras, pero siya pa rin ay nanalangin. And then in verse 20 of Daniel chapter 9, while I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and making my request to the Lord my God for His holy hill, while I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen in the earlier vision, came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. He instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. As soon as you began to pray, an answer was given, which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore, consider the message and understand the vision. Praise God. Alam niyo po, tunay, wala yun sa karamihan. Daniel was alone. Mapalad po tayo, no? May panawagan po tayo ng mga cell group, fellowship, family camp, youth camp. Napakapalad po natin. Si Daniel, walang ka-cell group. Wala siyang pastor. Nag-iisa siya. Naroon si Shadrach, Meshach, Abednego, pero sa panahong ito, baka patay na sila o na-assign sila sa malayo. Nag-iisa si Daniel. But again, God looks at the heart. Sa kanya pong talagang kauhawan at pagsaliksik sa Panginoon, He was never alone. Why? God sent the answer. Pinababa ng Diyos ang isang anghel, ang kanyang mensaherong si Gabriel. Hallelujah. And he got the answer. Amen? Iniisip ba natin na malayo pa ang sagot ng Diyos sa atin? O hindi natin maintindihan parang tahimik ang Diyos? O parang hanggang kailan pa? O kung ano man yan. Si Daniel ay isang patotoo na ang Diyos ay tumutugon.
Just never give up. Amen? Never give up. In chapter 10, verse 2. Pansinin natin, in chapter 9, iba po yung hari. In verse 10, iba na naman yung hari. In the 3rd year of Cyrus, king of Persia. So isaliksik nyo na lang po kung gaano yung time span from chapter 9 to chapter 10. Nevertheless, ito po ang mahalaga. Its message was true and it concerned a great war. The understanding of the message came to him in a vision. At that time, I, Daniel, mourned for 3 weeks, 21 days. I ate no choice food, no meat or wine touched my lips, and I used no lotions at all until the 3 weeks were over. So yung masasarap na pagkain para sa isang prime minister, hindi po niya kinain. But he has to eat. Siya po ay prime minister. Siya po ay lingkod ng pamahalaan, ng hari. On the 24th day of the 1st month, as I was standing on the bank of the great river, the Tigris, I looked up, and there before me was a man dressed in linen with a belt of the finest gold around his waist. Verse 7, I, Daniel, was the only one who saw the vision. The men with me did not see it, but such terror overwhelmed them that they fled and hid themselves. Verse 10, a hand touched me and set me trembling on my hands and knees. He said, Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the words I am about to speak to you and stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Verse 13, but the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come. At dito po ang spiritual battle. On the first day that Daniel prayed and fasted, God sent the answer. Pero, hinadlang po ito ng prinsipe ng Persya. Ito po ay hindi tao, prinsipe. Ito po ay mga espiritual na puwersa, tagapagbantay ng kadiliman doon sa bansang Persya. Mga ilang gabi pong nakaraan, ako po ay ninanood ng 700 Club at ang topic po ay mga multo, hula at propesiya. At sabi ng tagapagsalitang pastor, ang bawat isang anak ng Diyos ay may guardian angel, Anghel de la Guardia. Subalit meron ding demonyo na nag-aabang at pinag-aaralan ang bawat isa sa atin upang tayo po ay tuksuhin at ibunsod sa pagkakasala. Kaya yung mga naniniwala sa horoscope, minsan sa Facebook may nag-a-appear pang horoscope. Binabasa pa yan paminsan-minsan, o yung mga hula, o kung ano-ano mang pamahiin tungkol sa future o hinaharap. Alam niyo po, hindi yan po sa Panginoon. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, sabi ng Diyos. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Yan po ang salita ng Diyos. At kung minsan may mga hula na hindi galing sa mananampalataya, ito'y nangyayari. Pagkat ang mga salitang yon ay sasakyan ng demonyo na nagbabantay doon sa nakinig o naniwala. Subalit sa atin, sa ating panalangin at pag-aayuno, let us be aware sa spiritual na digmaan sa ating paligid. Amen? Ito'y nangyari kay Daniel. Praise the Lord, he did not stop praying and fasting and seeking God. Hindi siya nawala ng pag-asa, though he was desperate.
For 21 days, anong ginawa po nung mensahero ng Diyos? Nakipaglaban sa espiritual na kalawakan hanggang siya po ay mag-breakthrough at madala niya ang sagot, ang mensahe ng Diyos kay Daniel. Ganon din po ang ating mga marubdob na panalangin. May ilang pangitain na ang mainit at nag-aapoy na panalangin ng isang Kristiyano ay parang apoy na pumapana, lumalagpas diyan sa mga alapaap at nilalagpasan ang mga demonyong humaharang. Kaya't sa ating pong pag-aayuno at pananalangin, purihin ng Diyos ay may tagumpay. Huwag po tayong bibigay sa panlulupaypay, sa depresyon, kalungkutan o pisikal na mga sakit o anumang tudla ng kaaway. Amen? For greater is He that is in us than he that is in the world. And Jesus said, be of good cheer. In this world you will have tribulation, but I have overcome the world. Ang ating Panginoon ay nagtagumpay. Kaya't sa ating pag-aayuno, ito'y napakainam at may layunin ng Diyos, hindi lamang sa ating personal na buhay at pamilya, sa ating buong iglesia, and we may not know it, maging sa ating buong bansa. At hindi lang sa ating buong bansa, pagkat ang panalangin po, hindi natin alam, it is boundless. Pagkat ito po ay inalay natin sa ating Panginoon. Amen? At walang limitasyon sa kamay ng Diyos kung anong maaari niyang gawin. At lalo na kapag tayo'y nagkasama-sama. Ano po ang titulo na ating ng mensahe ngayong umaga? The Anointed Life. The Anointed Life. When we pray and fast and we are being led by the Spirit of God, as Jesus said in Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me. Amen? Tanggapin po natin ang pagpupuspos ng Panginoon. Amen? Ito po ang ating tayuan. Ito po ang ating panaligan pagkat ito ang katotohanan at itong ating pundasyon. Lord, as I teach, anoint the words. As I touch these children, anoint my hands. Lord, as I work, anoint my head and give me wisdom. Ano man ang ating gagawin ay ating kilalanin. Let us recognize. Ating angkinin, kilalanin ang pagkilos ng Panginoon. Amen? At ang mga posible ay ginagawang imposible. Amen? Ang Diyos ay mabuti. Nariyan ang tugon. Amen? Nariyan na po. Minsan nakaabot tanaw tayo sa malayo. Bagamat oras na po, magtatapos na po tayo dito. Hindi po naging specific si Sister Remy, pero siya po ay nagkaroon ng vision. O panaginip. At yung kanya pong panaginip ay eksakto po, hindi niya alam sa ginawa ng Panginoon sa ating mga pastor. Amen? And if I may add po, na-bless po itong donor o nagbigay po ng bundok sa ating mga pastor. Bakit po? Sapagkat sa kanyang edad na over 80 years old, matapos po siyang ipanalangin na ating mga pastor, nang siya po ay magpa-check up, namangha po ang kanyang doktor. Nagkaroon po siya ng brand new kidneys. At the age of 80 plus, hindi po ba himala ito? Kaya nga namangha, sobrang na-bless ito pong donor na ito. Yun ang ipinalangin ni na pastora, sabi niya ni na pastora, brand new kidneys. And God heard and God answered. Sobrang na-bless siya, yun po, pinamanahan sila ng bundok. Amen? Higit pa dyan ang gagawin at maaaring gawin ng Diyos. Our God is great. Our God is great. Dakila ang ating Diyos at dakila ang pagmamahal niya sa atin. Ang nais lamang niya ay tayo ay tumugon. Amen? In the vision that Daniel received, it was the vision to be, ito po ay isang vision na magaganap sa ating panahon. Ito ang vision ng mga halimaw, ng Antikristo, at ng mararanasan ng mga anak ng Diyos. And we are in these days, amen?
Pansinin natin ang maari pang maganap sa kasaysayan. Subalit purihin ang Diyos. We were born at this time, at this generation, because God has a wonderful plan. Hindi lang sa atin personally, kundi sa kanyang pangkalawakang plano sa kaligtasan ng sanlibutan. Amen? Ito'y nagpapasimula sa ating pagpapakumbaba, pag-aayuno at pagsaliksik sa kanyang mukha. There was just one man, Daniel, and God heard, and God listened, and God revealed. At marami po tayo ngayon dito. Amen? Hindi tayo konti, marami tayo. Amen? Marami tayong sumasaliksik, and we will see God's revelation. Kaya tayo po ay magpatuloy. Amen. And then lastly, fellowship. This was the life of the church. The early church met when they were filled, when they were baptized, when they received the first revival of the Spirit of God. They spoke in tongues. There was a mighty rushing wind. At ano po ang naging bunga ng sila'y mapuspos? Yun po ang unang cell group. Araw-araw sila po'y nagkatipon, nag-fellowship. Amen? Pag tayo napupuspos, amen, ikaw na mismo ang magsasabi, gusto mo po mag-cell group tayo? Ikaw na mismo mag-i-invite, mag-cell group tayo sa opisina, mag-cell group tayo sa bahay, mag-cell group tayo sa school, dadalhin mo mga kaibigan mo kahit sa McDo, at doon isi-cell group mo sila. Pagkat ika'y puspos, at walang matigang na lupa para sa isang taong puspos. Bakit? Nag-aapoy ka. Itapon mo po ang mga malalaking batong buhay sa bunganga ng bulkan. Ano pong mangyayari? Ito'y matutunaw, magliliyab. Walang imposibleng sitwasyon sa isang pusong nag-aapoy sa kanyang Panginoon. Amen? Kaya sa ating pong saklot, ang title po, Ablaze, mag-uumapoy. Amen. Huwag tayong matakot sa masasamang espiritu. For God did not give us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Amen? And if our heart condemns us, God is greater than our hearts. Marami pang bahagi ba ng ating buhay na kailangan ng pag-aayos? Opo. Opo. Marami pa. There were some ruins. Mga bahagi ng ating buhay na sinira, ninakaw, at nais patayin ng kaaway. Pero purihin ang Diyos. Amen? Because the Spirit of the Lord is upon us, and He has anointed us to preach the gospel to the poor. Our nation is so poor. At inihintay po nila ang ating paghayo. The harvest is great, but the laborers are few. Let us pray to the Lord of the harvest to send more laborers into His field. Tayo po'y tumayo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Itong panahon ng marubdob na pagsaliksik, pagpapakumbaba, pagsisisi, at pagtayo sa katotohanan, na hindi pa huli ang lahat, pagkat sa ating Diyos ay walang imposible. Sige po, let us close our eyes. Let us worship the Lord in His goodness. Oh, our God is mighty to save to the uttermost. Nothing is impossible with our God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, let us speak in tongues. For out of our belly shall flow rivers of living water. Nadinig namin ang iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, Ikaw, at mula sa iyong puso at bibig, nanggaling ang lahat ng mga bagay namin na dinig. Sapagat, Panginoon, ito po ay ang pagpapakumbaba ng aming mga puso, espiritu, at lahat ng mga bagay kung saan, Panginoon, iyong inihipo ang aming buong pagkatao. At nandito po kami, Panginoon Diyos,
Tignan mo ang bawat isa. Siyasatin mo ang bawat kaisipan at bawat puso. Ang naisin mo, Panginoon, ang iyong mga panukala at layunin sa aming mga buhay ay magkaroon ng kaganapan. Lahat ng mga bagay ay nasa iyong kamay. Naisulat sa iyong puso at kaisipan ang magiging kahinatnan ng bawat isa, ng bawat sambahayan na kumakatawan sa buong iglesyang ito. At sa lahat po na nakikinig, Panginoon, kasama naming over the internet, Panginoon, marami ang sumusubaybay, lumalakad, tumatakbo kasama namin tungo sa iyo. Kaya sa umaga ito, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming inilalapit sa iyo. Kaya ilantad mo ang lahat ng mga bagay na nasa aming mga puso. Sa aming pag-aayuno, Panginoon, sa mga nakaraan ng mga araw na ito, sa anumang forma at pamamaraan namin ginagawa ang mga bagay na ito. Ang puso namin ay nakapako, nakatuon sa iyo. Sa kabila ng mga bagay namin dinadaanan, mga pressures and stresses ng buhay, Panginoon, nandoon ka. Ang kamatayan sa aming sariling kalooban, kahit doon, Panginoon, sa pagiging stress out sa mga pressures ng buhay, Panginoon, pahihintulutan ka namin, Panginoon, at walang hadlan. At the end of the day, Panginoon, ginamit mo ang lahat ng mga bagay na iyong dinisenyo, Panginoon, sa bawat araw upang kami mahubog sa larawan at wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya salamat sa umaga ito, Panginoon. Ugasan mo kami sa pamagitan ng dugo ni Kristo at siyang tanging makapaglilinis sa lahat ng aming makalikuhan, kasalanan at pagkukulang sa iyo. Banal ka, Panginoon, at tapat ka. Hindi ka nag-aatol para kami, lalo na iyong mga anak, atulan upang kami ay ibagsak. Hindi, O Diyos, para sa aming kabubuti. Kaya nawa ito ang makita ng bawat puso at ng iyong mga anak ng iyong umagang ito. Kaya, Panginoon, lahat, O Diyos, ng iyong panukala sa pag-aayon ito ay magkaroon ng kaganapan. Ano mang mga pangangailangan, ano man ang hinahangad ng iyong mga anak, na ikaw rin ang nagudyok nito sa kanilang mga puso. Pag-aayuno sa kamatayan ng aming mga sariling kalooban, kamatayan sa kasalanan na nanahanan sa amin, mga bumibihag na mga bagay, mga bisyo at mga spirito, Panginoon, ng karumihan. Ano man ito, O Diyos, tangi ikaw ang nagpapalantad dito, nag-expose ito sa bawat saklit. At yan ang nais ng Panginoon, unti-unti, paano ang bansang Israel, Panginoon, sinakop ang lupang pangako. At bawat syudad, O Diyos, ay unti-unti nang sinasakop sa patnubay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ganon din, Panginoon, ang aming buong pagkatao. Sapat, O Diyos, nais namin, kami po'y mahubog sa larawan ng aming Panginoon. At may kasal sa Kanya sa lahat ng bagay. Kaya, O Diyos, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong mga anak, at kasiyan mo kami ng iyong kapangyarihan, ng Espiritu Santo, na iwaksi at lahat ng mga bagay mula sa aming bibig, at kami magpakalapit sa iyo, at sinabi mo, Panginoon, resist the devil and he will flee from you as we submit ourselves before you. So we thank you, Father. You came, Lord Jesus, that you might destroy the works of the enemy in our hearts, in our lives, within and without. At Panginoon, habang ginagawa namin ng mga bagay nito, Panginoon, lahat, O Diyos, sa aming pag-aayon ng ito, Panginoon, sa anong pamamaraan, O Diyos, na iyong idiniktas sa aming mga puso, ay magkaroon ng kaganapan ang lahat ng mga bagay nito sa aming mga buhay. Hindi lang sa aming sariling buhay, Panginoon, kundi sampu, O Diyos, ng aming mga mahal sa buhay. Our loved ones, Lord, they depend on us as well in our prayers and fasting, in seeking your face. And truly, Lord, the song says, the more we seek you, the more we find you. The more we find you, the more we love you. Lord, that's our prayer, Lord. Iyon po sa patulan, Panginoon, upang ikaw ay mahalin ka, higit pa sa anumang bagay sa sanglibutan ito. So, Panginoon, ipatong mo ang iyong mga kamay sa iyong mga anak. Ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan as they seek your face through fasting and prayer. And thank you, Father, for today. Salamat, Panginoon, bilang iglesia,
Kami po'y nagpapakumbaba mula sa aming mga puso. Nagpapakumbaba, Panginoon. Sabihin mo sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin. Thank you, Father. Thank you, Father. We mean business with you today. We mean business and we are serious, Lord. Hindi na po kami maglalaro, Panginoon. Gaya po namin nakita, Lord, even malicious talks, Lord, alisin mo. And you will set us on the high places, Lord. Yun po yung pinangako. That's the best thing you are looking for. Oh God, may we continue to seek your face and you will show, sapagat Panginoon, may kanya-kanya kaming pangailangan. At ang pakikitungo mo, Panginoon, ay pawang individual. So we thank you for this beautiful day, because this is the day that you have made, and we will rejoice in you, Lord, because you have answered our prayers. So Lord, today, as we continue to pursue you, Lord, in our life, and all these things, Lord, lahat ng mga bagay na aming pangangailangan ay iyong ipagkakaloob. Come, Lord, come. So whatever you need, you have. Mga kaibigan at mga magulang, God has answered them. God has answered them. Katulad ni Daniel, the moment he set his face on the Lord through prayer and fasting and mortification, God has answered. Kung ano ang sinabi ng Panginoon kay Daniel, and He's saying that to you, you are highly esteemed by God. Napakadakila ng katagang yan. You are highly esteemed. Kaya mga kaibigan at mga magulang, anumang kalagayan natin sa buhay, ikaw at ang pabor ng Diyos, ang pag-estima ng Panginoon ay nasa iyo. Lift your heart towards God. Do not be bowed down. Huwag kang malugmok sa anumang mga bagay na nasa iyo. Ang kaaway, nais nila na ang takot, ang pagkalugmok sa anumang bagay na sa iyong kalagayan na sitwasyon. No! Nais ng Panginoon itaas ka sa kanyang paanan at magharing kasama niya. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Shout before the Lord. Shout, shout, shout of victory. Shout of victory in Him. In Him we live and move and are being. Hallelujah. Hallelujah.